umano'y katiwalian sa flood control projects may tuturing ng senador na grand robbery. Kaugnay niyan may nagkalap na report si Bombo J.C. Galvez. Itinuturing na grand robbery o garapalang pagnanakaw ni Senator Erwin Tulfo ang nangyari sa bilyon-bilyong pondo para sa maanumalyang flood control projects. Nanlumo umano si Tulfo dahil sa kabila ng bilyon-bilyong pondong inilaan sa flood control projects, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nalulubog sa baha. Anya, harap-harapang ninakawan ng taong bayan dahil sa kakulangan ng pananagutan. Ayon sa senador, halos 996.5 billion pesos o 1 trilyong piso ang inilaan sa Department of Public Works and Highways mula sa General Appropriations Act para sa Flood Management Program. Sa kabila nito, nagpahayag ng suportang senador sa ginawang malalimang investigasyon ni Senator Ping Lacson upang papanagutin ang mga nasa likod ng umano'y irregularidad sa mga flood control projects ng gobyerno. This is nothing less than a grand robbery of our nation. It is for this reason, Mr. President, that I also filed Senate Resolution number 31, which seeks to investigate reported abuse of flood control programs and related projects. Senate Resolution number 70, which seeks to investigate illegal construction of structures and waterways in Palawan, and Senate Bill number 769, which seeks to institutionalize Metro Manila Drainage Master Plan as a long-term strategy for drainage infrastructure development. Mr. President, harap-harapan na pong niyanakawan ang taong bayan dahil sa kakulangan ng pananagutan. Our people deserve no less than truth, transparency, and justice. Huwag na po nating hintayin na lumubog ulit ang bayan bago tayo kumilos. Let's build a Philippines that doesn't just survive the floods, but rises above it. Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na maaari umunong maliit lamang na bahagi ng mas malawak na irregularidad sa flood control projects ang natuklasang ghost projects sa Bulacan. Ayon kay Estrada, ang mga aligasyon ng guni-guning flood control projects sa lalawigan ay maaring tip of the iceberg lamang at malaki ang tsansang marami pa silang madidiskubre sa mga susunod na pagdinig. Git pa ni Estrada, ang mga investigasyon ay sinasagawa hindi lamang sa Senado ay hindi dapat limitado sa Bulacan, kundi dapat ding sumaklaw sa iba pang probinsya, lalo na yung mga nakatanggap ng pondo kahit hindi naman kilalang flood-prone na mga lugar. Anya, posibleng may ilang opisyal ng gobyerno na sangkot sa maanumalyang transaksyon at maaari ring ibunyag ng mga kontraktor kung sino-sino sa mga politiko ang kanilang pinapaboran. Maaari rin anya magtagal at posibleng umabot pa sa 10 pagdinig ang ikakasa ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa maanumalyang flood control projects. Well, siguro magtatagal pa yung investigation sa Blue Ribbon Committee. Hindi lang siguro dalawa, siguro baka umabot pa ng 10 hearing yan sa dami o sa lawak ng scope ng mga anomalies. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.